Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon na ginabayan niya tayo sa buong gabi at itatalakay na ulit natin ang salita ng Panginoon na pinamagatang Uniting with Christ. Kinakailangan nating makiisa kay Kristo. Sabi sa Desire of Ages, however imperfect and sinful we may be, the Lord holds out to us the offer of partnership with Himself, of apprenticeship to Christ. He invites us to come under the divine instruction that uniting with Christ, we may work the works of God. Dito mga kapatid, sinasabi na kahit tayo ay isang hindi perpekto at makasalanan na tao, ang Panginoon ay kinahawakan niya tayo, ino-offer niya sa atin na maging partner natin siya sa kanyang sarili, na kung saan ay sa lahat ng bagay na ating gagawin, ay bibigyan natin kapurihan at makikipag-ugnayan tayo sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang makagawa din tayo sa mga gawain ni Kristo. At higit sa lahat, ini-invite niya tayo na sumang-ayon sa kanyang banal na instruction na sa ating pakikipagkaisa kay Kristo, magagawa natin yung gawain ng Diyos. They should be Christ-like in character, uniting with their brethren in the closest bonds of unity and fellowship. So mapapansin natin dito mga kapatid, na kapag tayo gumagawa sa gawain ni Kristo, sa gawain ng Panginoon, ay magiging isa tayo o magiging kagaya tayo sa Kanya. Mapapansin din natin na makikipagkaisa din tayo sa ating mga kapatiran sa pamamagitan ng pakikipagsalamuha sa kanila, pagpapakita ng kabutihan at pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Na kung kapag ating nakasanayan na makipag-ugnayan sa ating mga kapatiran, may papakita natin yung pagmamahal na si Kristo mismo ang kumikilos sa atin at magiging kagaya tayo sa kay Kristo na siya ang humahawak sa atin. Kaya panatilihin po natin yung pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus upang ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa ay mapanatiling matatag. Kaya nagsasabi pa dito, this was in harmony with the gospel plan of uniting in one body all believers in Christ. And this plan Paul was careful to follow throughout his ministry. So ito yung pagkakaisa ng plano ng kaligtasan o ng ebanghelyo na kung saan ay pinagkakaisa tayo as a body of Christ, as all believers in Christ. Kapag tayo nanampalataya kay Kristo, susunod tayo sa kanyang kalooban, at ito yung plano ni Pablo na maingat niyang sinusunod throughout his ministry. Malalaman natin si Apostol Pablo, maingat niyang sinusunod ang ministeryo ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo ay nakipagkaisa sa Panginoon, tayo ay naniwala at nalalaman ang katotohanan, malalaman din natin sa ating mismong sarili ang ating mga kahinaan. At doon tayo mas lalapit sa ating Panginoon dahil siya lamang ang makakapanagumpay sa ating sarili kapag siya ang ginawa nating honor guest sa ating mga puso. Are you serving, honoring, and magnifying God? Or are you dishonoring Him and sinning against Him? Are you gathering with Christ or scattering abroad? All the thought and plan and earnest interest devoted to these organizations has been purchased by the precious blood of Christ. But are you doing service for Him when uniting yourselves with atheists and infidels, men who profane the name of God, tipplers, drunkards, tobacco, devotes? Mga kapatid, dito mapapansin natin, sinaserve ba natin o binibigyan ba natin kaluwalhatian ang pangalan ng ating Panginoon? O dinidishonor natin siya sa paggawa ng ating ginagawa natin yung mga kasalanan ng paulit-ulit? Lumalabag ba tayo sa kanyang banal na kalooban? Nag-gather ba tayo sa Panginoon ng mga pagpapala niya? Ginagather pa ba natin ito para magbigay kaluwalhatian sa kanya? O para makatag-katag ito at yung mga katotohanan ay hindi man na lang natin malakaran? Yung plano ng Panginoon sa atin mga kapatid, nawa ay ating panghawakan ng mabuti, na hindi yung sarili nating pagnanasa ang ginagawa nating gabayan, kundi ano yung nasusulat. Dahil tayo ay binili ng dugo ni Kristo, hindi na tayo ang nagmamay-ari sa ating sarili. Bagkus tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, na kapag tayo ay nasa Kanya, gagawa tayo ng pagseserbisyo, nakikipag-ugnayan sa ating sarili sa kalooban ng Panginoon at hindi sa mga taong hindi naniniwala sa Panginoon. Sabi pa dito na it is the privilege of every believer to take the life of Christ and the teachings of Christ as his daily study.
Christian education means the acceptance in sentiments and principle of the teachings of the Savior. So mapapansin natin dito yung pribilehiyo ng bawat mananampalataya na kinakailangan na panghawakan ang buhay ni Kristo at ang kanyang pagtuturo sa araw-araw na pag-aaral. Mga kapatid, tayo ay naghihintay sa kanyang pagparito. Kinakailangan ang ating mga gawain ay naaayon sa kanyang banal na kalooban. Hindi ito madali, mga kapatid, sa ating sarili. Kapag may ginawa na tayong bagay o na-experience na natin na isang bagay na ito'y hindi nagbibigay kaluguran sa kanyang banal na pangalan at makakalimutan na natin na mag-aral ng salita niya, mga kapatid, delikado po. Kaya nga, pini-encourage tayo ng Panginoon na tuunan ng pansin sa bawat hakbang natin bilang Kristiyano, sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, ay mapansin natin sa ating sarili na nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Na kinakailangan na tanggapin ng bawat Kristiyano yung kaalaman na nanggagaling sa Panginoon. Yung mga prinsipyo at pagtuturo ng ating tagapagligtas na ito'y nagbibigay-liwanagan sa ating bawat hakbang bilang Kristiyano. Kasi nga, sa ating sariling karunungan ay wala po tayong may pagmamayabang. Bagkus sa ating sariling katalinuhan at kaalaman, ito po'y may hangganan. Kaya ang Panginoon na nanawagan, bibigyan niya tayo ng karunungan upang magamit sa ikaluwalhati ng kanyang pangalan. They sell themselves into lifelong bondage by uniting with persons who have not the ornament of a Christ-like spirit. Those who truly love and serve God will fear to descend to the world's level by choosing and the society of those who have not enthroned Christ in their hearts. They will stand boldly for Christ even though their course may be one of self-denial and self-sacrifice. Ito yung sa ating sarili, mga kapatid, kapag tayo ay nagipagkaisa na kay Kristo, na maging kagaya na tayo sa Kanya in spirit and character, mga kapatid, tayo ay nabubuhay na para maging kamanggagawa ng Panginoon at magbigay kaluguran sa Kanyang banal na pangalan. Kapag tayo ay tunay na nagmamahal sa ating Panginoon, kinakailangan tayo ay matakot na matakot na gumawa ng kasalanan at magbigay na tayo ng mga bagay na nakakalugod sa kanyang banal na pangalan. Kapag pinipili natin yung mga society na hindi kaugnay kay Kristo, ito'y nagpapalungkot sa puso ng Panginoon. Kaya nga, gusto ng Panginoon na kapag tayo ay nakakaalam ng katotohanan, lakaran natin ito upang ang mga taong nasa kadiliman ay ating mabahagian ng kaliwanagan at sama-sama nating matanggap ang kaluwalhatian at karunungan at pagpapala ng ating Panginoon. Kagaya na lang sa pagkapag tayo ay nagpipigil sa ating sarili, kinakailangan na magsakripisyo tayo sa ating sariling kagustuhan upang ang kagustuhan o ang kalooban ng Panginoon mismo ang ating masunod. Mapapansin din natin dito, sabi dito, are you serving, honoring, and magnifying God? Inulit na po ito sa isang quotation, sa isang slides natin, na kinakailangan tayong makipag-ugnayan palagi sa Panginoon. Yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, na mga punong-puno o naglulutang pa, mga taong naglulutang pa, naglulutaw-lutaw pa sa kasalanan, bigyan po natin sila ng kaliwanagan upang mabahagian din o upang maliwanagan din sila sa kanilang kadiliman na nilalakaran. Kaya panatilihin po natin na mapabanal ang pangalan ng ating Panginoon sa ating pag-iisip, sa ating mga salita, sa ating mga gawa, upang hindi lamang sa marami, hindi lamang sa karamihan tayo masigasig, kundi kahit tayo na lamang mag-isa na lumalakad sa kanyang kalooban, ay makakatayo po tayo. Dahil i-scattered po tayo ng Panginoon kung saan man tayo niya dalhin, kahit tayo na lang mag-isa na lalakad sa katarungan at karunungan ng Panginoon sa kanyang kalooban, ay magagawa natin dahil nakasanayan na nating kausapin siya personally sa ating mga personal devotion sa Panginoon. But though you may be weak, erring, and sinful, the Lord holds out to you the offer of partnership with Himself. He invites you to come under the divine instruction, uniting with Christ. You may work the works of God. Without me, Christ said, you can do nothing. So mapapansin natin kung wala si Kristo, ay hindi natin magagawa o wala po tayong magagawa sa gawain ng Panginoon. Kaya kapag may nakikita tayong mga taong nakakagawa ng mga mabubuting bagay, ito po ay nagbibigay din kaluguran sa pangalan ng Panginoon. Huwag po nating itataas ang ating sarili. Dahil kapag tayo nakakagawa ng mga bagay na nakakatulong sa kanyang gawain, ay hindi po tayo ang gumagawa nito, kundi nakikipag-cooperate lang po tayo sa ahente ng langit, na kahit tayo mahihina, makasalanan,
sa harap ng Panginoon ay kapag tayo ay sumurrender na sa Kanya, ino-offer niya sa atin yung magiging kapartner natin siya sa gawain na ito. Dahil maraming gawain mga kapatid dito sa mundo, ngunit kakaunti lamang ang gumagawa. Kaya magtulungan po tayo na maipabalita sa mundo yung banal na instruction at rebuke at ipaalam natin sa mga tao yung kasalanan na ito'y nakakapahamak sa kaluluwa. Kaya si Kristo ang ating panghawakan, siya ang ating bugtong sandigan at wala nang iba. Kaya sa pag-aaral na ito mga kapatid, binibigyan tayo ng paalala ng Panginoon na sa bawat hakbang natin bilang Kristiyano ay makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na gustong gawin, tatanungin natin ang Panginoon ano ba ang Kanyang kalooban. At sa bawat salita na ating lilalabas sa ating mga bibig, ito'y nire-record sa langit na kung saan tayo ay manalangin. Na nawa hindi ito magbibigay kadumihan sa ating pangalan sa harap ng Panginoon. Kasi nga, wala po tayong maipagmamayabang. Lahat na ating naangkin dito ay isang pagsasanay lamang kung paano tayo maging kamanggagawa ng Panginoon. Kaya wag po nating sasayangin yung mga taon, oras at mga pribilehiyo na pinagkaloob niya sa atin. Makipag-ugnayan po tayo kay Kristo na siyang anak ng Diyos na nagbigay ng buhay at binili tayo sa ating mga ginagawa. Binili tayo ng kanyang bugtong na dugo, bugtong na anak, sa kanyang banal na dugo upang tayo ay maging isang kamanggagawa ng Panginoon, at kapag tayo ay nakakaalam na nito, ibahagi din natin sa iba. Mapanatilihin nating nakaugnay sa Panginoon at ang ating pag-isip ay laging siya lamang ang ating kapurihan, pagsalamatan, dahil pinagkaloob niya sa atin yung walang hanggang pag-ibig at pagpapala. Kaya maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig, at God bless po.